So yun na guys, good morning, good evening at mega love shout out sa inyo lahat. Nakikita niyo ang ating thumbnail. Maaaring mangyari ito kay Kalinga Prab, no? Kung ano yung nangyari kay Kuya Bal na sumadsad ang views. Mega love shout out sa inyo lahat. Good morning, good evening. At eto na naman po ang inyong lingkod guys, no? Usapang behind the scene, talagang talamak. Hindi na yata mapipigilan pa. Kahit naman sinasabing bawal, pero sige pa rin. No? Balikan lang po natin yung nakaraan guys. At sa ngayon naman, alam naman natin na million views na. Million views, hindi views, million subscriber na si Kuya Bal. Pero, hindi balanse yung kanyang subscriber sa kanyang views. Pagsadsad ng kanyang views, maaari po itong mangyari kay Kalinga Prab. Balikan po natin yung nakaraan mula doon kay Lola Damiana. No, kasobrang bait ni Kuya Bal, ang lahat ng mga vlogger niyakap, pinayagan na makablog. Sa lahat ng kanyang mga binablog, merong group vlogs, merong personal vlog, no? Pag group vlogs, halimbawa sina Lola Ninita, ito si Lola Damiana, viral na viral yan nun guys. Pinayagan ni Kuya Bal, makapasok, piyesta araw-araw, ang daming tao. Balikan lang natin ha, ang daming tao doon sa bundok, sa bahay ni Lola Damiana. No? Hanggang sa nawakwak na, may nakapasok na doon. Itong mga nangwakwak dati kay Lola Damiana, wag na natin bibigkasin at ito'y nakaraan naman na napapag-usapan lang dahil sa behind the scenes, dahil sa sobrang kabaitan. Pinayagan ang mga vlogger na makapasok, makablog sa binablog ni Kuya Bal. Ano ang nangyari? Nasa halip sana, si Kuya Bal lang at tatamasa ng views, siya ang nagpa-viral, pinasok ng lahat ng vlogger. Ngayon, ang nangyari, si Kuya Bal ngayon ang nawalan. Nasipsip ng mga linta. Mga linta. Nasipsip yung lakas. Ito yung mahirap dito. Kapag hindi naagapan, ito kay Kalinga Prab, ganito din ang mangyayari. Kung salaw-saw ba, marami mga nakadikit diyan, marami mga nakadikit na mga vlogger. Kahit ibinabawal ang behind the scene, matitigas ang ulo ng iba. Hindi naman mga reactor. Kung sila man inabas-basan pinayagan, huwag naman sana gawing asal. Kaya alam niyo sa totoo lang, di ba? Isinusulong, scout mo vlog mo, nakakarindi kasi yan paulit-ulitin natin dahil hindi rin naman pinakikinggan at bandang huli. Kagaya ko na lang, ako pa ang magiging masama pag ito ay patuloy at patuloy na isusulong at bibirahin natin yung mga vlogger na matitigas ang ulo, matitigas ang mukha. Sige behind the scene. Sige siksik sa viral. Bandang huli tayo pa magiging masama, ano? Ay kung ito hindi maagapan, yung mga nagbi-behind the scene, dito kay Kalinga Prab, mangyayari na mapapagaya po kay Kuya Bal. Nasadsad, ninakaw na ang lakas. Yung human magnetic power nakuha na. 'Di ba? Ganito kasi yun eh. Minsan, kung sino yung mga nagbi-behind the scene, siya yung higit na sinusuportahan, pinapanood. Nawawala na yung suporta. Kagaya nung kay Kuya Bal, sige, vlog dito, vlog doon. Diba? Behind the scene dito, behind the scene doon. Ay, ang dami pinababahayan. No, naabutan ko. 25 pa lang ang pabahay. 20. Wala pa yata 25 nun eh. Ang pabahay, ang mga naging pabahay, hanggang sa ngayon, nasa 200 plus na. Sa dami ng pinababahayan at mga pababahayan pa, paano nga kung meron mga behind the scene na ganito? Bandang huli, bulusok pababa ang views ni Kalinga Prab pag ito ay hindi naagapan. Hindi kasi dito pwede sabihin na malakas ang human magnetic power ni Kalinga Prab, hindi ko bulusok ang views. Wag po tayo kampante. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ang ating mga video ay nire-recommend ni YouTube. Minsan ang pag-asa po natin naka-YouTube, maliban ko talagang ang mga supporters ay patuloy at patuloy na naandyan na sumusuporta. Paano nga po kung hindi i-recommend ni YouTube sa bawat supporters ang upload ni Kalinga Prab or hindi dumadaan doon sa wall? Mapapanood yun kung pupuntahan na lamang yung isi-search yung YouTube channel. Di ba? Paano kung gano'n na sistema na hindi nire-recommend, hindi pinapakita ni YouTube sa mga viewers? Paano sistema nito? Kaya mahirap yung pagkaganito sa sobrang salaw-saw ng mga nakadikit niyang vlogger.
nanguubos ng lakas, nagpapayaman sila, aminin natin na hindi. Magpapayaman sila na magpapayaman, hindi pa ba sapat yung mga kinita nila dyan? Tama na, enough na sana. Yung iba dyan, mga wala nang kahihiya eh. Wala nang kahihiyan. Di ba? Sinabi ng bawal ang behind the scene, sige pa din behind the scene. Sinabi ng bawal thumbnail ang mga mukha ng mga Kalingap Angels, sige pa rin, nagla-live yung iba, thumbnail, mukha ng Kalingap Angels. Sinabi na ni Kalingap Rob, yung rules ng merge ay tuloy-tuloy kahit wala ang merge, ito si Tita Emmy. Tuloy pa din ang rules. Pero bakit nga, hindi sinusunod, hindi pinakikinggan? Ito guys, nilinawin lang natin, no? Hindi po sa kaya umalis si Tita Emmy ay dahil sa hindi kinaya or takot. Matapos si Tita Emmy. Si Tita Emmy po ay nagbakasyon dito sa Pilipinas, no? Kulang isang buwan. So, bakit nga ba naman ipagpapatuloy pa niya kung kabi-kabilay basher at wala naman din daw masyadong ika nga ay yun na, kabi-kabilay basher ay nasa bakasyon, bakit pa niya muna ipagpapatuloy? Kasi siyempre sayang naman yung gastos niya dito sa Pilipinas na umuwi para lang magbakasyon. Stop muna. Ayun. Hanggang sa tuloy ang nawala, pero patuloy ang rules ng MERD. Hindi mo pinakikinggan ng iba, pero ngayon itutuloy yata yung MERD, pero hindi na MERD po ang pangalan. No? KRIC yata ang pangalan. Tingnan natin kung ito ay masusunod, kung susundin, kung talagang matitigil ang mga nagbi-behind the scene. Pero sa akin, para sa akin siguro, mas ultimatum. Kung si Kalingap Rob na ang magsasalita, o si Kuya Bal, pag ganyang katitigasan ng ulo, nagpapayaman na lang dyan, nakikisalo-salo pa sa views ni Kalingap Rob. Para sa akin siguro, mas mainam, tanggalin na lang eh. Kasi hindi pa pwedeng warning pa, warning 9 na warning na eh. Sige-sige pa din yung iba eh. Paano magiging sistema po nito, di ba? Mahirap po yung ganito. Mangyayari kay Kalingap Rob na bumulusok ang views. Kagaya po na nangyari kay Kuya Bal, na doon sa viral si Lola Damiana. Mas pinanonood yung mga nagbi-behind the scene kaysa doon sa nagbablog kay Kalingap Rob. Alam nyo, habang nagbablog si Kalingap Rob, meron din nakatutok sa likod. Nakikibideo din. Sasabihin yung iba, binisbasan daw. Sana maghigpit, mag-strict kasi ang nakasalalay dito, yung views ay baka mamaya nangyari na ito kay Lola Damiana. Nandiyan pa may mga wakwakan pa, no? Tsaka dapat kung ano lang yung rules ng mga ibang vlogger na nandyan, ano ang trabaho nila, gano'n lang kulab-kulab ang tagal na eh, ilang taon na yung iba na nandyan, nilulumot na, hindi pa rin umaalis eh, naman lang sana ay give and take sila. O sige, kayo naman, kasi para kumita din kayo, ay wala pong ganun eh, yung iba ayaw nang umalis eh. Parang nakakaumay na rin silang makita, no? Kasi ano bang nila, collaboration na lang talaga, or sila yung staff ni Kalingap Rob, ano ba talaga, hindi na sila mag-charity or scouter lang, hindi papasa kay Kalingap Rob. Pero yun nga eh, ang mahirap kasi dito, puro behind the scene. Tapos yun sa live, gabi-gabi mga naka-live at thumbnail, mga Kalingap Angels, or sa Edo, si Kalingap Rob, si Beyonce. Di ba sinabi bawal? Bakit hindi sinusunod? Sinabi ng bawal eh. Nakikipagkarirahan ba sa views? Punteriya, mga viral. Kaya mahirap dito guys, ito mahirap seryosuhin to. Pag tayo mag-reaction dito, babayuhin natin yung mga makakapalang mukha, mahirap. Siguro, ganito na lang, bigay lang tayo ng opinion. Kasi bandang huli, pagka tayo magsasalita, baka maging masama pa. Alam niyo naman, magiging masama pa tayo. Bandang huli. Yun lang po. Hanggat maaga pa maagapan, baka matulad kay Kuya Bal. Mahirap pagka sobrang bait, aabusuhin. Minsan talagang ang hirap sa araw-araw na meron kang dinadalang isipin na gusto mo magsalita, hindi ka makapagsalita. Kasi nga, baka ma-offend sila, yung mga tao dyan, yung mga staff dyan ni Kalingap Rob, no? Baka ma-offend sa mga loob, bandang huli, basher. Kaya ganyan ang magiging sistema dyan. No? Yun lang po. Pag ito hindi naagapan, mangyayari na talagang maaagawan ng lakas. Yung kay Lola Damiana nun, pinasok ng ng group vlogs yun eh. Nakututuusin dapat lang sila Kuya Bal dahil sila Kuya Bal ang nagpapabahay. No? Group vlogs, lahat ng vlogger. Sige, video dito, video doon, ikot sa loob ng bahay. Punta kay Lola Damiana, punta kay Raimundo, sa palibot ng bahay ni Raimundo, sa bahay ni Bernie, ikot hanggang sa kasulok-sulukan. Guys, ito ang bahay ni Lola Damiana.
Ikot-ikot. Oh, di ba? Yan ang ano. Guys, dito mayroong bukal dito. Sa bahay ni Lola Damiana. Oh, ganyan ang ginagawa nila. Ikot ki ikot. Oh, ano nangyari? Bandang huli? Wala na. Yung mga nagsuporta noon kay Kuya Bal. O, di ba? Ay, grabe yun. No, kay Lola Damiana. Kaya panahon ng may COVID ang mga ibang mga vlogger ay hala-akyat doon. Pauli-uli. Ang dami ng vlogger doon sa tabi kalsada sa baba. Ay, meron pa nag-aakyatan, meron pa naandun sa taas. Ay, anong nangyari nga ngayon? Ay, ito na. Bulusok na si Kuya Bal. O, di ba? Lang naman guys, no? Sana maagapan pa. Kasi mahirap pagka maraming mga pirata. Nandyan. Sila yung sisip-sip ng sisip-sip. Bandang huli, ayan. Ay, mayaman na. O, di ba? Yun lang yun. Kasi nandiyan sila sa dait, siksikan nga dyan sa dait. Yung iba sasabihin, bakit ako hindi pumupunta ng daan? Ano gagawin ko dyan? Sabihin na ba, bakit nga kaya hindi nga pumupunta si Popi sa dait, ano gagawin ko? Masip-sip din, mangangain din ng lakas. Hindi pa ba sapat na nandito nakikita ang pagmumukha ko dito? Ganun lang yun. O, di ba? Pagka ito hindi naagapan, hala, sige, salaw sa mga vlogger. Bandang huli. Halakak ng halakak yan. Para mga sungay-sungay na. Ayun na guys. Wala to. Ganito na tayo mag-reaction. Kita-kita tayo sa aking next video guys. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Yan, bagong gising ako. Ayun na guys, kita-kita tayo sa aking next video. Bye-bye po.